Mapagpalang araw na naman nga sa inyo. So for today's video, papakita ko lang, update ko lang kayo sa panlaban nga natin ay sinasampa para sa South Race. At update ko na rin kayo sa mga young bird na inihiwalay nga natin. Dalawa dito yung kay Sir Hanchen, yun yung parang kulay paro-paro nga, ayan, yung batik. Yung dalawa na yan. So yung apat sa atin na yan. Papakita ko lang sa inyo yung diskarte ko para iwas overplay nga, 100% iwas overplay. So kung mapapanood nyo naman yung mga nakaraan nating video, ganito pa rin naman yung ginagawa nga natin na sistema para makaiwas tayo sa overplay ng mga young bird. Ayan. So pakita ko lang sa inyo. So kung napapansin nyo guys, ay lumilipad na. Ayan, may tape yung pakpak nga nila. Kada isang pakpak nila, may yung 4 na piraso na pakpak nila, tinetape natin. Ayan. So lahat yan, ganyan yung ginagawa natin. So kainaman naman yan, makikita nyo naman ilang beses na tayo nag-upload ng diskarte natin or sistema natin para makaiwas tayo sa overplay para sa mga young bird. Effective naman. Kung makikita nyo, talagang nilalaro talaga natin yung sinasanay nating ibon at wala namang nawawala. Nawawala lang sila sa mga derby na pagka medyo malayo na kalapati at naisampa natin na talagang medyo alanganin ng kondisyon, may sakit, doon sila nawawala. Pero sa pagte-training or pagsasanay natin ng mga young bird, effective naman, 100%. Talagang lahat ng sinanay natin kompleto. Makikita nyo na nililipad natin simula training hanggang derby, talagang sanay talaga sila. Ayan. So ganyan lang ang ginagawa ko. Dalawang pakpak nila, yung isa kukunin, pakita ko sa inyo. Ayan, yung isang pakpak naka-tape, yung 4 na piraso. Tapos yung isa wala. Ayan. Bali ganyan lang yung diskarte natin. Ang ginagawa ko naman diskarte sa pagte-tape, medyo, teka, lumilipad yung kalapati nga natin. Talagang gusto ng rumonda. Ang ginagawa ko naman sa pagte-tape, hintayin nyo muna na makumpleto yung pakpak nilang pagtubo. Kasi kung medyo bata pa or siguro 3 weeks or 2 weeks mahigit, kung iwawalay nyo na, kung pwede nyo nang iwawalay nyo na, hintayin nyo makumpleto yung haba. Kasi minsan pagka may iksipa yung pakpak at tinape nyo, tutubo pa kasi yan So masisira yung mga pakpak ng ibon natin. Hindi natin alam kung baka hindi natubuan ng pakpak yan or magtampo. May chance kasi na 2 hanggang 3 buwan bago sila ulit tubuan ng pakpak pagka ganun yung nangyari. Kaya ang mapapayo ko lang pagka gagayahin yung sistema ko, ituon nyo or itaon nyo na kumpleto na yung haba ng pakpak nila para kung sakaling tape nyo, kasi pagka tinape natin yan na magkakapakat, mapipigil kasi yung paghaba ng iba. So kung sakto na yung haba nila, kahit na pakat-pakat yung pakpak na yan, ala na yun na yun talagang haba. Kumbaga usto na yung haba ng pakpak. So sana magets nyo yung tinutukoy ko. Kasi kung maiksi pa yan at ititape natin, yung ibang haba pang pakpak niyan, mapipigilan kasi nakatape. So ayan, ganyan lang ginagawa ko. So pagka tape nga dyan, papakita ko sa inyo kung saan yung viewing ko. So alanganin yung lugar nga natin, pero nasasanay naman natin sila. So ito guys yung viewing nga, or dito natin nilalagay yung training box lang kasi ginagawa ko. So nilalagay ko sa training box, tapos ipinapatong ko rito para natatanaw nila yung medyo gilid na to. So kung sakaling lumipad man sila dito or pumitik man na malayo, tanaw nila. So kabisado nila yung lugar na to. Tapos tuwing magpapakain, pinapasok natin dito sa trapdoor para sanay. Tuwing magpapakain tayo, didirekta na sila. So ito yung isang viewing ko, tapos ito yung isa. Ayan, dito sa taas ng stock loft nga natin. So kaya ako dito nilalagay para makita yung lugar ng bubunga natin. So matandaan nila yung kulay ng dingding, yung taas, para kung sakaling medyo malayo sila, mataas kasi yung bahay namin na to. Kumbaga yan yung pinakamatatandaan nila, na pag nakita nila talagang dadapo sila sa bubong na yan. So dilaw yung bahay kasi namin, kaya talagang mabilis tandaan ng ibon. Kahit na medyo mapuno rito, mas kabi nilang tandaan. So tanghaling tapat tayo magpapawala kung sakali, para sa ganun busog yung kalapati nga natin, bubusugin natin, tapos tanghaling tapat para kung sakali tamad silang lumipad. So sobrang init kasi pag tanghali, sigurado bababa kagad sila. So kung pumitik man, hindi ganun kalayo, babalik at babalik kasi tatama rin sila dahil sa busog at sobrang init pa.
Doon tayo makakaiwas sa overfly. So ayan nga pala si Boss Tunying, siya na yung namamahala kasi sa pagsasanay. So tinuturuan ko lang. Yun nga sabi ko na sa inyo yung technique nga natin para sa young bird. So 2 linggo silang viewing o kaya 1 linggo. Tapos tatanggalin natin sa training box. So kaya lang natin kakawala dyan na nakatape. So para kung lumipad man dito sa taas ng bubong, hindi sila basta pipitik ng malayo kasi hirap pa sila at nakatape nga yung isang pakpak nga nila. So hanggang dun nga lang yung pagtuturo ko sa young bird, tapos tatanggalin na natin. After siguro 2 weeks hanggang 1 month na ganun, tatanggalin na natin. So hindi natin sabay-sabay pinawawalan kasi nag-aakay-akay yan eh. Ang ginagawa ko dyan, pagka napakawalan ko yung 2, 1 linggo, tapos o kaya 3, 1 linggo, 6 yung young bird natin, 3, 1 linggo. Tapos pag makalipas yung 1 linggo, yung 3 naman yung tatanggalan natin ng tape. Hindi yung 6 kagad na tatanggalan natin ng tape, baka mag-akayan, malayo lahat. So 3 lang, 3 naka-tape na pakakawalan ko, tapos 3 tatanggalan ko ng tape. So tapos susunod next week, yung isa naman tatanggalan natin ng tape, yung 3. Kasi para sigurado sanay naman na yung unang tinanggalan natin doon sa 2 batch na yun, sa 6 na kalapate. So yun nga ayan, simpleng-simple lang yung pagsasanay nga natin. So pakita ko sa inyo yung inilalaban nga namin or inilalaban ko na kalapate. So ito nga guys yung inilalaban kong kalapate. Nagsimula tayo sa training ng 3 kalapate. Ito isa. Tapos ayun yung isa, naka PHA MacArthur nga. So 3rd lap na nga nito ng kalapati nga natin na to, at okay naman yung kondisyon niya. So yung isa nating nawala, yung inbreed nga, nanghihinayang nga ako dahil naisampa ko ng medyo basa yung mata or parang magkaka-one eyes. Kaya nahihirapan na siguro makauwi. Ito yung kapares nun. Ito naman, lagyan natin ng kapares, ayaw parisan. So ito, first lap naman to sa GRPC. So linggo ang abangan, baka pabidyohan ko na lang kay Anthony yung pagbaba na to at pagkuha ng sticker para may ma-upload tayo sa page natin at sa YouTube sa mga nag-aabang dahil busy nga tayo sa trabaho. Talaga si Boss Tunying lang ang katulong natin or yung gumagawa dito ng dapat gawin sa kalapate, kaya hindi natin masisisi kung gumulong man tayo. Wala kasing kaalam-alam sa pag-iibon yung tropa natin na yun, yung nag-aalaga na to. Pero kahit papano, hanggang sa dulo nakakapagpauwi siya ng ibon. So yun lang ang kagandahan, kahit papano nag-i-improve, kahit na medyo talagang alanganin. Kung malalaman nyo lang talaga kasi yung kasama natin sa loft na yun, no read no write, pero kahit papano nagagampanan niya naman na magpauwi pang malayuan or malayuan na hagis. So yun nga yung sistema ko saka sistema niya, malayong malayo, pero kahit papano yun nga, ulitin natin na talagang napapauwi niya pa rin yung ibon kahit na minsan nakakatopan tayo. Ganun talaga buhay, hindi tayo makatutok sa ngayon. Libang-libang lang tayo para sa ganun, at least may inaabang-abangan tayo or may nabablog-vlog tayo na yung linyada ng kalapati natin dumudulo pa rin. So hindi katulad ng dating gayak natin, talagang sa dumi pa lang, sa hipo pa lang ng kalapati, alam na natin kung kondisyon yung ibon. Hindi katulad ni Boss Tunying, ikinarga ko nga yung kalapati, payat na payat. So hindi rin niya alam na ganun yung yung katawan ng kalapati. So hanggang dito na nga lang muna guys yung vlog nga natin, at abang-abang na tayo sa linggo. So update ko na lang kayo.